evening mga katrupa. Ito na yung saging kong nilaga. Panghapunan ko. Ito na oh. Mausok pa. Yan oh. Yan ang medyo overripe na pero pwede pa. Ang pag-usapan natin ngayon habang kumakain ako ng panghapunan natin, saging lang yung hapunan ko saka yung tubig ko, tubig puso. Galing sa puso yung tubig, di bomba. Yan ang ano ko sa mga masila ng tiyan at may pira, huwag kayong uminom ng ganito. Galing sa bomba. Delikado yan, may mga bakterya yan. Bumili kayo ng mineral water, yung mga treated water. Dumaan sa infrared. Patay yung mga bakterya at bayo. Ito, saging. Tubig, yung hapunan ko ngayon. Hindi ako nagpapaawa sa inyo. Pinapakita ko lang sa inyo yung true to life story natin. Para naman na yung mga pumapansin dyan, baka sabihin, piki na naman. Tingnan nyo naman katawan ko. Kung magandang kinakain nito, malusog ito, siguro tumaba. Ang pag-usapan natin ngayon yung spiritual. Ano ngayong araw? October 11, 2025. October 11, 2025 hanggang October 11, 2026. Tandaan nyo ito, mga kababayan at katrupa ko, na ito ay maging testamento, yung aking binibigay na spiritual side. May pinakita sa aking bisyon na mayroong mag-asawang businessman. Papatayin. Papatayin sila. Yung area malapit sa SM. Either malapit sa SM o mayroon silang mga negosyo na sa loob ng SM o katabi ng SM. Basta yan nakita ng bisyon ko. Kaya sa mga negosyante, mag-ingat kayo. Kung kaya ng pera nyo, magbili kayo ng baril. Dipinsahan yung sarili nyo, kaya kumuha kayo ng bodyguard. Itong negosyante nito, may pira. Mayayanig ang commercial establishment nito. At saka mga bata pa ito. Mga bata pang mga edad na sila ay papaslangin. Tandaan nyo yan. Ipanalangin natin na sana hindi matuloy. Yung una kong episode 1 na sinabing spiritual, Vision, Mindanao. At saka yung mga Bisaya, Surgeon, yan, Cebuano at Bisaya speaking. Magkakaroon ng matinding bagyo, pagbaha, at earthquake. Hindi basta-bastang earthquake yan Masisira ang mga tulay. Masisira ang mga bahay at gusali. Marami mamatay. Manalangin tayo na hindi matuloy. Pinapakita sa akin mula ngayong October 10 hanggang October 10 ng 2026. Yan ang mga mangyayari. Sana hindi matuloy. Sino nagpapabigay ng kalamidad? Hindi ang demonyo, hindi ang satanas. Napuon nyo. Diyos yan. Parusan ng Diyos sa atin lang. Ang Pilipinas ay hindi naman talaga totoong kristyanong bansa. Speaking kristyano ang karamihan dito. Bakit kanyo? Sa social media pa lang, puro nakahubad. Puro nakahubad, puro kabastusan, mga vlogger.
Tanungin nyo, anong religion yan? Kristiyano. Believe pa nga ako sa Muslim sa Islam. Hindi mo makita yung mga babae nilang naghubad yan sa harap ng kamera. Yung Kristiyano, ano pa yan? Mag-communion pa yan, mag-utsas, kumain ng utsas. Pagtalikod, nakahubad na sa kamera. Ay piki yan. Piking Kristiyano. Sa kabuuan, mas maraming piking Kristiyano sa Pilipinas sa tunay. Tandaan nyo yan, hindi nagkaganitong bansa natin. Kung ang mga nakaupo at mga tao sa Pilipinas ay totoong naglilingkod sa Diyos na buhay. Hindi tayo paparusahan. Ako, nalulungkot ako. Kukunti lang ang makapunta ng langit sa Pilipinas ng mga Pilipino. Kukunti lang yan. Ang totoo dyan, masama talaga ang mga nangyayari sa Pilipinas, yung tao mismo. Tingnan mo yung pornografiya. Nabili sila sa pira-pira, sa pagnanakaw. Bakit hindi nyo yan itanggalin sa social media yung mga pornography? Porn site. Kaya yung mga nagbablog na nakapanty na. Iba, naghubad na, naliligo. Marami pang nanonood kasi maraming demonyo. Ako daw buwang. Ay, tingnan natin kung saan yung buwang. Yan, pinapakita ko sa iyo na kailangan natin bumalik sa Diyos. May pag-asa pa habang buhay tayo na humingi ng tawad sa Kanya. Pagpatay na tayo, kahit magsindi ka pa ng kaposte ka, laki na kandila, wala na. Hindi mo na makayang paglasal ang patay. Dapat nang buhay pa, nagsisi na siya. Nagbalik loob na sa Diyos. Mga katrupa at kababayan, sana pakinggan nyo yung mga video ko. Hindi naman ako dito kumikita. Hanggang ngayon, ni 5, hindi pa ako kumita dito. 55 days na akong nagbablog, ni 5. Wala akong kinita. Basta masabi ko lang ang katotohanan. Bye-bye mga katrupa.